Hi guys, ginagawa ko itong itong amplifier ng pamangkin ko na kay Mudra to, no. Sinwap ko dun sa isang amplifier ko kasi sira yung ano niya, yung itong antena. Ilalagyan ko sana permanent, no, kaso lagi lang nakaganon eh. So nagkanibalize ako, meron ako napagkunan yung sa transistor radio. Yan, ipapalit ko na rito para ano na siya, magkaroon na siya ng permanenteng antena, replacement na antena, no. Bali ito yung pinaka bracket niya eh. Ito yung pinaka mounting ng antena niya. So ikakasa ko lang dito, tapos may mounting screw naman doon, no, dalawa. At the same time pala, no, o pagkatapos nito, ma-mount ko tong antena, kakalasin ko muna yung motherboard para may nakita akong bloated na capacitor dun sa sa motherboard. Baka mag-replace ako ng capacitor. Medyo dapat gumagalaw dito eh, no? Ganun, natitiklop. Yan, naiaangat, tapos tiklop. Naibababa, nailalapat. So okay na pala to, kasi yung dati pala meron, no? So duplication na lang pala yun, ano. Yan. So dito sa mounting, ito na mismo yung imamount ko dito sa okay na, no? Na-improvise ko na lang, no? Ayan, no? Yan, ito na yung ano niya, no, lumusot na doon. Tapos nilagyan ko na lang ng screw mas malaki doon sa butas para napipwersa niya, kumakapit siya, no. Itong wire na to ihihinang ko doon sa terminal. Ito, natanggal ko na yung circuit board, no. Alam ko pina-repair na ni Mudra to eh. Kaya lang baka hindi nakita ng technician, ano. Bago-bago pa to, mga ilang, siguro 1 year lang to eh. Nabili ko sa ano, sa may Robinsons. So ito yung bloated na capacitor, yan, pagka ganyan bloated, ano na yan, sure na yan na defective yan, leaky na yan. So bubuksan ko pa tong cage na to, may mga ano pa yan, may mga component pa sa loob. So pag wala na akong makita doon, eto papalitan ko to, tsaka ko siya ibabalik, tapos re-readingan ko na ng yung biasing ng kanyang transistor. Ito ano naman to, tumutunog to, maganda naman tunog nito, kaya lang hindi nga balance yung left and right niya, mas lamang yung right. So isa pa ring ano ko, baka hindi pa rin nagpalit ng ano yung technician, hindi pa siya nagpalit ng mga potentiometer. Baka palitan ko na lang din. Marami pa naman akong spare dyan, ano. Ilang piraso lang naman yan, eh. So yung ibang component linis, tapos check up na lang, baka may mga cold solder o anong tawag doon, yung corroded. Binaklas ko yung ano, yung sa volume, yung card, yung mga potentiometer, yung sa volume controls. Ang available ko lang pala is 50k, P50k lang. So napalitan ko na yung tatlo. Inabang ko na yung mga grounding, no? Dito wala na. Ito tatanggalin ko rin to. Hi guys, i-haul ko lang tong component para sa amplifier ni Mudra.
Dumating kahapon. Galing Shopee. Naka-bubble wrap na. Potentiometer. Bali ito 20k. Ilan bang in-order ko na 20k? 10k. Ito is 10k, dalawang 10k no? Bumili na ako ng sobra para meron akong spare no? 100k. Ito naman 20k. And itong isa 100k. So tigda dalawa no? Dadalawa siya. Presyo nga pala niya no, 114. Kasama na yung delivery fee na 38 pesos. Meron pang isa no. Ito naman sa Lazada naman to, guys. 98 pesos. The other day naman to dumating. Kaya ano rin to kay para sa amplifier ni Mood. So ito. Ito yung capacitor pala no. Tatlong piraso no. Bumili na rin ako ng sobra para may spare na ako no. So ang value nito is ano 2,200 microfarad, 25 volts. Yan guys, no, nilalagay ko na itong mga potentiometer na nabili ko sa Shopee. Nilagay ko na rin tong lalagay ko na rin tong capacitor dito sa motherboard. Yan guys, kinalas ko na yung motherboard ni Mudra. Yan, nilinis ko kasi yung loob. Kasi ito yung ito natatakpan nito eh. Natatakpan nitong heatsink. So mukhang okay pa naman Nilinis ko na, binrush ko. Brush. Sa power transistor yung ito to 9 ohms ang isa. Ang reading ko. So okay siya. Okay yung reading niya. Itong resistor dito okay naman 10 ohms. Itong dalawa. So ito na. Hindi ko na muna kinalas yung yung transistor para may salpak ko ng buo
Total okay naman yan. Nireadingan ko siya. Kinunan ko ng data sheet, no. Yung ano pala, 1941 is PNP. Yung ganyan yung config nyo. Base collector emitter 123. Nakaharap yung, ayan yung nakaharap yung ano. Yung power transistor. Same with CE5198. 123 din yun, no? Base collector emitter. Pero ano siya, NPN. And guys, no, mahaba na yung video, eh. Ito pinalitan ko na pala, itong potentiometers niya rito. Lahat, pinalitan ko na yan. Gumagana naman dati yan, no? Ito lang, wala itong nasira yung kanyang ano, itong antena. So pinalitan ko na siya. Hininan ko na lang doon, no, doon sa ano, pinaka terminal niya rito sa loob. Okay. Tapos itong loob nito nilinis ko na, eh. Tinanggal ko na yan, nilinis ko yung board niya. Tinesting ko isa-isa yung power transistor, okay naman, no? Yung napansin ko dito, yung capacitor, may bloated capacitor dito. Pinalitan ko na, no? Ito. Tapos nagtaka ko nung tinitest ko, merong bumigay dito. Ito, may bumigay doon na capacitor, 220 volts. Sa supply din yan, eh. 220 microfarad, 25 volts. Ito naman 2220. Pinalitan ko na ng malaki, no, kasi bumibigay siya. Hindi nga siya bumigay. Yun nga, bumigay yung isa dun. So ang duda ko yung ano, yung regulator dito, yung transistor dito, yung power regulator, kasi nagre-regulate dun sa power, eh. 12 volts fixed, 12 volts sa supply yun, eh, output. So tinanggal ko muna. Maghahanap muna ako sa online, no? Tapos ito rin, itong ano niya, itong capacitor dito. Tapos tinest ko na rin yung iba diyan, yung mga diode dyan, tsaka ito regulator din to, no? Yung dalawang to. Malalaman nyo kasi yan, no, pagka tinanggal nyo, o kaya nakita nyo yung ano, yung kanyang value. Tignan nyo sa Google, i-type nyo lang yung ano, niya, yung kanyang pangalan. Makikita mo yung data sheet niya, tapos malalaman nyo kung NPN o PNP, tsaka yung configuration ng ano niya, nung paa, kung ano din yung in, ano yung out, ano yung ground, diba? Yun. So eto, bumili na rin ako nitong dalawa. Ayan, o. Nilista ko ano, yung voltage regulator L7812. Tapos meron pa siyang TIP 41C NPN. Tsaka itong negative voltage regulator L7912CB. Pinuha ko pa. Pasensya na, nagsashadow. So, puputulin ko na muna dito yung video ko, ano. So, doon sa continuation na lang yun, kung ano nangyari. Nung pinalitan ko yung voltage regulator, tsaka yung isang capacitor pa doon. Baka i-revert ko to sa, ano, sa 25 volts. Kasi ang malaki yung nakuha ko dito, no.
2200 microfarad pero 50 volts. Sinagad ko yung 50 volts. Yung ano niya kasi dito, no, itong gitna, nung gagaling yung power niya, tinrace ko nasa 40 volts. Tapos may common dito, no, yung gitna niya. 40-40. So, siyempre dadaan ng ano yun, ng rectifier. Ito yung rectifier niya. Itong flat dito. Hindi makita, madilim. Tapos yung regulator niya ay nandun. Ay nandito. Bago niya isusupply sa mga section ng amplifier. So dito wala naman sigurong problema na dito. Dito sa speaker section, sa output. Ito yung input niya nasa ilalim. Dito. Ito tuner to sa taas. Ayan. So sana maayos ko na kung dumating yung yung aking in-order para ma-swap ko na ulit to kay Mudra. Yan, ito. Ito pala hindi ko napalitan, no, kasi wala akong makitang 6 pins na master volume control. Karamihan kasi ng volume control, di ba, 8 yung paa niya. Ito 6 pins lang. So yan na lang muna, guys.